Mayong gabi ninyong tanan. It's good to be in church because when we come to church, we will receive instruction. Not only an information, nga para lang ta makibaw, but we are going to receive instruction so that we can do. Kaya mando gyud sa Ginoo is not only to read, but to read and understand and do. Kinahanglan buhaton gyud nato kung unsay gisugo sa Ginoo mga kaigsunan. And praise God for the soul winning training nga naa nato mga igsoon. Nagpadayon ta sa atong salvation nga series and we are already in soul networking lesson number 9. Number 9 na ta mga kaigsunan. And the title of this lesson is Eternal Death or Eternal Life. So dunay pagpili. Magpili ka. So nindot aning kanta, Eternidad, Eternidad. Magpili ka aning duha. No? Langit, impierno, asa ka. Ha? Asa man ka. So, nindot kayo ni nga lesson mga igsoon that everybody should understand that there is what we call eternity. Dunay eternal. It's either death or life. So where are you going to spend your eternity? Let's all stand. Magampot ha. Our gracious Heavenly Father, tonight we thank you, Lord, for the opportunity once again to train regarding sa pagpanghabig ug kalag. I pray, dear God, and commit to you your people. Please help them to learn not only by learning it, but by doing it, oh God. And I pray that the reason of their coming is not just to be informed, but to be trained. And I pray that you will use me once again. Allow me, oh God, to teach your people according to your will. This is not the work na kami ang nagbuot, Lord, but this is your work, and we are just being entrusted to it. And so please help us not to do it according to what we want, but according to what you want. So please allow us, O God, to learn this by heart and according to your words. And again, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. And you may be seated, please. So eternal death or eternal life, this is very crucial to each and every one. Kay imo magyud ning ipaniguro samtang wa pa niabot ang imong kamatayon. We are talking about death sa ato ang title mga igsoon, and that is not the first death. It is the second death. After ni mamatay ang atong lawas, then maangkon nimo kung unsay imong gipili samtang buhi pa ka. Okay? So, unsao man nato pagkahibaw kung ang imong gipili eternal life. O unsao nato pagkahibaw kung ang imong gipili eternal death. So kamo nga naa diri kanon. Unsao ninyo pagkasiguro nga sakto inyo gipili? Asa may sakto ana? Death or life? Of course, wag mo pili og death. Pero according to the Bible, majority of the people are going to hell. Because wide is the way that leadeth to destruction. Pagkadaghanang paagi sa kalibutan, igsoon nga malingla ang mga tao kabahin sa pagtuo sa Ginoo. Pagkadaghanang simbahan karon nga wala na nagwali sa ebanghelyo nga klaro. Daghan na kayo mga kasimbahanan karon nga ang gipa-feel na lang is the love. Unya ang ig-o na lang emotion mga kaigsunan, manghilak ang mga tao pero wa gyud ka paniguro sa ilang kaluwasan. So subo kayo na para sa nagluwas nato mga igsoon. So karon kay kita gibutang mata sa Ginoo diri sa iyang buluhaton, dapat siguruhon gyud nato mga igsoon nga ang atong pag-share sa ebanghelyo masabtan gyud nila. There is choices nga ilang angay pilion.
Eternal life or eternal death. So atong explain ni mga kaigsunan, obviously duha ra ni ka punto. Kay why purgatorio ani? Amen. Duha ra ka punto. Number 1, eternal death is wages. So, unsa imong gusto? Wages? Ganahan ka nga sweldohan ka? Well, ang pag-introduce sa Bible sa eternal death, punishment sa sala, mga kaigsuonan, is wages. Wages. So all unsaved men are servants of sin. Maunay hinungdan kay nahimong servants of sin, and the wages of sin is death. Laro kayo na mga kaigsunan, ato lang mabasahan unya, but let's start sa verse number 16 sa Romans chapter 6. Romans chapter 6. Atong sugdan sa verse 16, then mo jump ta sa verse number 20 and 21. Then we will go to the verse nga nagsulti gyud about aning wages, mga kaigsunan. Now in verse number 16, the Bible says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness." So if you choose sin, ang silot ana, mga igsoon, is death. Now, the Bible is clearly telling us, mga igsoon, that there is an option. Naakay gi-choose sa imong kinabuhi kung diin nimo gi-yield ang imong kinabuhi, mga igsoon. Didto ka servant. So, unsaon pag-ilan nato nga ang imong naangkon eternal death or eternal life? Kung asa nimo gibutang ang imong kinabuhi, diha ka servant. O karon, tanaw na to. When you commit mistake in your life, naabay still small voice nga nagbadlong nimo, oops, that is wrong. Di magpasalamat ka ng still small voice because that is the voice of the Holy Spirit. Pero kung imong tanaw ng imong kinabuhi, asa makamas malingaw? Kung naa ka sa simbahan, buringan ba ka o malipay ka? Mag-rejoice ba ka when you hear the word of God? Mag-rejoice ba ang imong kasing-kasing o boring? And that is why ang imong pag-ani sa simbahan is just a facade. Mura ba og kanang na-oblige la ka sa pag-anhi? Dili gyud nimo kinasing-kasing because there is no intention of growing kay unsa may patubuon. Ang reason nga nung manimba ta, mga igsoon, to receive more instructions from the Lord so that we could go and do it outside in the field of God. So mo na mag-careful yun ta, kay ningon ng Bible, klaro kayo, to whom ye yield yourselves servants to obey. His servants ye are to whom ye obey. So asa may mas gituman nimo sa imong kinabuhi? Ang sala o ang pagkamatarong? Well, one of the very clear nga proof that you choose kaning sala is this obedience. Because that is wrong. Iya gina sayawa, mga igsoon, when you disobey. When you disobey, especially the word of God. Klaro kayong gisulti sa Ginoo, mga kaigsunan, and then we just take it lightly as a believer. Then magduda ta. Kanibang Kristohanon nga dugay na unya wa gyud nitubo, magduda ta ana. Nganong wa magkanitubo? Nganong wa magkanamunga? Nganong wa magkanapusli sa Ginoo? Obviously, ang kanang unbeliever, di ka na mamunga. And obviously also, di ka mo gamit ang Ginoo dili iyang anak. Di ka mo gamit ang Ginoo iyang anak nga walay nahibawan. Kay dili magpatudlo. O na individual responsibility ni mga kaigsunan. Make sure
asa man imo gipili. So may bawaan ni nato pinaagi sa mga choices nato sa atong kinabuhi. Are you meeting God in your personal devotion? Are you establishing your family in the Word of God? Is the Word of God your standard in living? Kung kita, mga parents, mamadlong ta sa atong anak, is it in accordance to what God said? Or, ang ato rang gi-apply sa atong kinabuhi is humanistic principle. A simple definition of right and wrong. Wrong, tungod kay di ko ganahan. Right, kay ganahan ko ana. So, ang right and wrong sa kalibutan magdepende sa ganahan sa judge. Or, ang imong judge is God. And it is His standard of right and wrong. Mo'y imong gibarugan o mo'y imong gi-apply sa imong family. So, diha ikaw mismo makahibaw ka kung ang imong padulngan eternal death ba. Because that is your wages. Muna, make sure na to mga kaigsunan. Now, in verse number 20 to 21, the Bible says, "For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness." Wa jud kay labot, dili kay libre ka sa righteousness, kundi wa kay labot ana. Na kung ang imong kinabuhi nahigot diha sa sala mga kaigsunan, for when ye were the servants of sin, na wa kay power to say no against sin. Servant ka. Kamantay mo ng servant, bisag di pa kaganahan mulihok, wa jud kay mahimo apan mulihok yung ka. Servant man. So muna pagpasabot mga kaigsunan, gusto maka nga i-stop na nimo, gusto ka nga i-change nimo imong kinabuhi, but you cannot do it because you are the servant of sin. And the Bible says, it's shown very clearly, if you are the servants of sin, you were free from righteousness. Muna tinuod yun na, gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Tinuod yun na. You know that what you did is wrong, but you cannot do anything about it. Wala na. Wala tayo mahimo. Ingana mo yun na. Well, you are the servant of sin. Kaya ang kaning anak sa Ginoo, di man sa tamakaingon ginadjud ka sa. So diara kadainan, kung anak ka sa Ginoo, nakasa ka, wa ka nahimutang. Kay naay nagsigig badlong sa imong kasing-kasing. Naay balang espiritu nga nasakit, mao na ang imong kinabuhi. When you commit mistake, when you commit sin, you are sad and you feel lonely. Kay ang balang espiritu naguol. Ug ipabati gyud na niya nimo. Okay na, i-make sure mga kaigsunan, kay ako, di ko ganahan mo jump into conclusion nga luwas mo tanan. Yahay man ta nga mo barog sa Ginoo. Ang ako ra gyud ma-vouch ikson is myself, not even my son and my wife. But myself, I am 100% sure that when I die, I will go to heaven because I have no more wages to claim. Gikuha na sa Ginoo. Gikuha na niya. No more wages to claim. Pero kung hantod karon servant ka sa sala, unya wa kay mahimo mga kaigsunan kabahin sa kanang pagkamatarong, delikado ka. Delikado ka. Verse number 21. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Kaning mga sala, mga nga mabuhat sa tao, makauulaw baya na. Are you following this? So, unsa may maimo, ana? Unsa may bunga? What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? Nya makabantay ra ba ang tao nga sala na kay inagnay mo tan-aw ba? Hunungon man. Labi na kay baw sila that is against the word of God, ang mga Kristohanon, basta ray pastor nga mo agi, pastor. Anong hunungon man? Nagtanaw sa cellphone niya, pagkuman, ay pastor mo agi, i-off kalit. Anong i-off man?
Hasta inyo mga anak, ingon na pod. I-off kalit ba? O tanawa na, bantayin na ninyo inyong anak. Pasalamat na sa Florida, hinaot pa mahitabo na sa Pilipinas. 16 years old, dapat na parental consent para makagamit sa social media. I think 13 years old below. Di kay ko sure sa kanag, di gud pwede. Bisan pag na parental consent, di gud pwede. Murag 13 bantigali? 13 below. O niya, 14 to 16, parental consent. 14 to 16. Pero di ko sure kayo kung asa dapit to, basta ang 16. Parental consent. Unya, di gyud, ipa-delete gyud. Tanan nga bata, ipa-delete. Hinaot pa, may tabo na diri. Grabe mga bata ron. Hilap tiyan cellphone. Bisag gamay pa, hilap tiyan cellphone. Ay, hapakon ka. Muna na'y gamold sa mga bata karon. It is the devil already. You cannot see children now, mga igsoon, nga seryoso maminaw sa mensahe. Kinala pa rin mo sa sayawan para malingaw, dili sa mensahe, kundi dili sa imong action. May na lang. Kay maminaw. Pero sa unang panahon, bisag gwali mga igsoon, maminaw mga bata. What makes the difference? The sin. Ang sala nga nisud, nagkontrol sa kasing-kasing sa mga bata is the prince of the devil already, putting all those sin in their heart. Kaya di ba siya kakontrol sa bata kung wala ang sala, kaya mo man ang iyahang stronghold. Nakabantay mo, ang Bible nagsulti na daan, ana. Wa pata na nga tao. It is the prince of the power of the air who worketh in the children of disobedience. Tuwara. Penting klaro. So kung servant ka sa sala, mga kaigsunan, ikaulaw man na nimo, ang ending ana is death. Nga naman, in verse number 23, sa primero nga bahin, for the wages of sin is death. It is the wages. So what do you have tonight? Is it the wages? I hope not. So imo ning ingnon gyud ang imong disciple, ang imong gitudloan. Hinaot pa nga dili kani ang imong napili. Kay kung kani ang imong napili, klaro kayo ang giingon sa Bible, di gud ka kabalibad sa sala. You have no strength, you have no power to say no to sin because you are the servant of it, even though you know it's wrong. But you cannot prevent it from happening. Mahitabo gyud siya gyud, mahitabo gyud. Kinsa gyud nakaibaw mga kinsa gyud nagunahuna nga ang pagpatay sakto. But why there's a lot of people killing people? Diba? They cannot stop it. They cannot stop their mouth from telling a lie. They cannot stop their heart from hurting other people. Because they are the servant of sin. And the wages of that is death. So eternal death is wages. Ikaduha. Eternal life is a gift. You don't need to do anything about it but to believe. Dara mga igsoonay. Eternal life is absolutely free. Yet, you have to believe. Absolutely, wag bayad mga kaigsunan ang gasa. Gasa good. Og kana nga gasa gadala og kinabuhing walay katapusan. Praise God. Bunga sa gugma sa Ginoo. In Romans chapter 6 mga igsoon 17 to 19,
Then we will jump to 22 and 23b. Unahan nato mga igsoon sa verse number 17. The Bible says, "But God be thanked that ye were the servants of sin, gikan matadiha gyud tanan, but ye have obeyed from the heart that from the doctrine which was delivered unto you." Praise the Lord. Ye have obeyed. From what? From the heart. Yun. That form of doctrine which was delivered you. Unsa man nga doctrine? Kamatuuran, kabahin sa kaluwasan. Ang sakto nga pamaagi sa kaluwasan. The doctrine of salvation, mga kaigsunan, nga gihatag sa Ginoo nimo. Kanindot. Kung tinuod yun na nimo nga nadawat, wa na, pasalamat ka sa Ginoo. Ye were, nindot ka na, ye were. Dili, you are. You are the servant of sin. Kung di kaluwas, but praise the Lord, when you accepted the gift, when you received the gift, you were the servants of sin. Ang nakanindot, diha kay imong gi-obey, mga kaigsunan, imong gidawat ang gihatag. Nga mo ang gasa, 18. Being then made free from sin, ye became what? The servants of righteousness. Tuwa na, nausap na, naagay kausaban, mga kaigsunan. Sa una, dili ka kapugong sa pagpakasala, kay wagyud kay gahom sa pag-say no to sin. But now, wa na'y gahom ang sala nimo. Ilaron ka na lang anang sala. Mao nang makasala kagyapon. Unya, kaning mga tao kay ilaronon magkayo. Mo na, naimuwan sinawil, makasala ka. Maintagwan sinawil. Hello? Unyang pirmi ka makasala, pirmi lang ka na ilad. Ang imo na lang pasalamatan mo na magpasalamat yung kas Ginoo, mga kaigsunan, because when sin deceived you again, your salvation is still intact in your life. Dili maputol kay eternal man. Sa dihan ni pili na ka sa eternal life, no more eternal death in your life. Pero dapat imo ning ikatunon, mga kaigsunan, that ye are already the servant of righteousness. Being made free from sin. Made free from sin. Are you listening? Balik-balikag yun na, I am made free from sin. Wa na ko na langkuban sa gahom sa sala. Pwede na ko mo baliban. Pwede na ko mo hangyaw sa Ginoo. Lord, tabangi ko ang sala, gialarungan ko. Lord, let me say no. Or you're about to say something bad against other people. Pwede na nimo isumbong sa Ginoo, Lord. Naanasad ang temptation. Wa na kay, kuana na, di na ka under sa power sa sala. Asa naman ka? You are under the power of righteousness. Servant na ka sa righteousness. So mabali na. Di gud unta kaganahan managad, pero si righteousness may makadaog. Di na gud unta kaganahan makigistorya, pero si righteousness may makadaog. Nabali na. Di na gyud ganahan unta ka nga, di na gyud unta ka ganahan managad ba nga imong yung makigkuan pa ka, makig-fellowship pa ka, di na gyud unta, pero si righteousness lagi mo makadaog. Mo na nga ang tao nga luwas bisag unsaon pa nimong ingon, suko jud kay ka, di na gyud ka inigabot sa panahon nga nagatubang mo, mga kaigsunan, si righteousness gyud makadaog. Luwas jud ka. Pero makakita kay kakristohanon nga dots bukog, mga kaigsunan, ay jukog patubangan na kay papakan ko nag kahoy. Di ba? Delikado na. Nganong wa man kadaog ang righteousness? Nga servant man ta sa righteousness. Nindot na kayo na itabo, sa dihang na kristohanon ka. Verse 19.
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. Unsa may atong infirmity? Sin. Dingon si Apostle Paul, nag-istorya ko ninyo as after the manner of men. So, imposible nga di ka kasabot ani. Alright? For, as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, unto iniquity, even so now, paminaw, even so now, nga nahimo na kang anak sa Ginoo, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. Imo ng duty, mga kaigsunan, nga imong ipagamit ang imong kaugalingon ngadto sa righteousness. So mo na ang disciple nimo imo ginainon, kung tinuod jud ka nga nidawat sa kaluwasan, expect nga magkabuutan jud ka. Expect nga di na ka kamauunya mo dumot. Expect nga di na ka kanabitong bugtian nimo dautan ang gibuhat nga dautan sa imuha. Expect. And you will not be proud of it. Because it is the fruit of the righteousness of Christ. Ato lang nang gi-enjoy, gipaambit sa Ginoo ba ang yang righteousness. O karon, sa actual natong kinabuhi, na-experience naman na nimo? Nga di na gyud unta kaganahan, pero si righteousness gyud mo'y nakadaog sa imong kinabuhi. Na-experience naman na nimo mga kaigsunan, nga naa gyud kay gikaligutan unya pagkahuman, wag gyud oy, napilde gyud oy. Oh, final question. Naa pa ba kay gikaligutan karon? Nga di gyud nimo kaya nga tubangon o wa na? And the answer is different. Bantay mo ana. Bantay mo ana. Mas may pasugdan nimo dito sa pinakagrabig na buhat sa imo. Unya imong kanang atubangon. Kung naa pa ba si kaligot-got diha? Alam mo? Naa pa ba si kasuko diha? Naa pa ba si bitterness diha? Di ba? Ayaw din mo jump into conclusion nga, wala pastor oy. Sure mo. Try sa. Kay basig ni sulti lang ka ba kay naakasimbahan? Oh, try sa. I-try sa kung magkita tas gawas, nindot pa imong tinagdan. Pareha ba sa imong tinagdan nga naa ta sa simbahan? I-try sa. Kay daghan mga tao, makakita silang pastor sa gawas, wa mo kay mahimo diri. Makita tago kay nas pastor. Uy, tinuod na mga nahitabuan na sa ubang simbahan. I hope, dili na may tabo diri. I hope nga kung makitaan ko ninyo sa gawas, bisag wa kung kita ninyo, duunon dyan ko ninyo. Hello? Ginandun na ito magkaanis, pastor, kay tagsa na ito makakita ni. Kaninduta na, oy. Muduol ka mo. Ako lang mabali ba? Nanas pastor, mamangkanis pastor. Di naman ni papildi, maguna-una naman ni bayad. Ato lang ni imbitaron, mubayad lagi na. Makatimaho ra ba kong tinodong di tinood? O nyag di ko muhulbot sa akong bayad. Andam na lang yung kang ibayad. Alam mo, ayaw yun mo pagtakuban. Dapat tinuod yun. Bitaw, honestly mga kaigsunan, kung naa pa kay kalain, kana ba mga tao na encounter nimo sa imong kinabuhi, unya, wala pa bitaw na settle, can you treat them like a person? I-test inyong kaugalingon. Kaya nga naman, kita may alkansi kung panalitan atong ipuyo sa atong kasing-kasing ang kasuko. Kita rin yung alkansi mga kaigsunan.
Learn how to forgive because righteousness is forgiving. Na? Ang kanang sala, mga igsoon, di yun na kamao mo pasaylo. Unrighteousness always fight and never to forgive. But righteousness is forgiving. Mapasayloon yun. Muna niyo si Apostle Paul, nakasabot mo ani kay, I'm not talking about an angel. I'm talking about a man. I'm talking about us. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, unto iniquity, now that you are saved, now that you have eternal life, now that you have the Holy Spirit, dapat mauna ni ang imong desisyon. Even so now, yield your members servants to righteousness and to holiness. Hallelujah, mga kaigsuonan. Dapat mauna na ang mahitabo. Verse number 22. But now, being made free from sin. Sa diyang naluwas na ka, you are already free from sin and become servants to God. Unsa na may tabo? Yara. Ye have your fruits unto holiness and the end everlasting life. Praise the Lord. Ang atong utlanan sa kinabuhi is everlasting life. Everlasting. Di maputol na kinabuhi. Obviously, dili ta diri kay mamatay man ta. And the sinful flesh that we are living with sa atong kalag. Kaning lawas nga atong gipuy-an, mga igsoon, obviously, di gyud ni siya mawad-an og sala. Kay karnal man eh. Amen? Di man kanimo gipakamatyan si Ginoo, ang gi-cleanse niya is our soul. And that is why maangkon lang nato ang eternal life the moment nga ang atong soul mubuwag na sa atong sinful flesh. Then eternal life will be given to us. Then we will never die. Then we will never go to hell. We are going to live in the kingdom of God with God. Are you listening? Ugwa na nay katapusan, mga igsoon. We will be with God in His kingdom forever and ever and ever and ever. Nganong naangkon man na nato? Because we are already made free from sin. And we become the servant of God. Kanindot ang balita, oy. So, unsa na may nahitabo? Tuan na, nagkabuutan na ta. You have your fruits or your fruit unto holiness. Naa na ang pagkamatarong. O kana nga pagkamatarong, manganak na siya og righteousness, manganak na, magbunga na, mamunga kag mga kalag. Adto gyud na padung kay that is the very righteousness na gipaabot sa Ginoo nato nga dako kay bugti ngadto sa iyang gingharian. Kanang pagkabuutan dire, ari na ihatag sa Ginoo ang award. No, kung magbinuotan ta diri ba, tagaan ta sa Ginoo award. Diri, magamit na to diri. Pero kanang kalag adto na didto. Adto na didto. Kay kanang binuhatan manindot og dili, mga kaigsunan, hasta ang unbeliever ana. Ladlaran sa Ginoo sa binuhatan, unya wag gyud kapuslanan. Anything that we do here on earth nga dili walay kalabutan sa pagpangabig og kalag, mga kaigsunan, dili na nato maangkon. Amen? Kung magkuan ka, maghihatagon ka, tagaan sa ka sa Ginoo og more blessings, more money, more material things. Kung maghinakog ka, kuhaan sa ka sa Ginoo, naa diri ang epekto. Pero kung mangabig kag kalag, pirting daghanang bunga nimo, mga kaigsunan, gidan nimo sa ilan sa Ginoo, treasures in heaven. Tanan nga gibuhat nimo sa church,
Sa tanang giving nga mahitabo sa imong kinabuhi, tanang giving nga imong gibuhat sa church, maoray dunay bugti ngadto sa gingarian sa Ginoo, mga igsoon, because it is for the souls of men. Naa siya'y kalabutan sa kalag sa tao. Kay ang tanan nga buhaton nato diri sa simbahan, wa may laing mando ang Ginoo diri. Mga bigmatag kalag, so everything that you do for the church, sa ministry sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo, mao na naibugti mo na God gets the glory in the church. Tanan nimo gibuhat diri nga matarong, bugtian ka sa Ginoo. Amen. Ug tanan nga pasakit nga imong gibutang diri, bugtian sad na sa Ginoo. Mao na mag-careful gyud ta kay di man ni atong simbahan iyam ni Ginoo. All right? Now, let's go to verse number 23, last part. But the gift of God. Gasa na, gasa. Is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Laliman kagwa ka matagay gasa, di impierno ka. Unya, samtang naa ka sa impierno, gisilutan na ka. Inigabot sa panahon nga naanas katapusan, ang impierno ug ang kamatayon, ilabay ngadto sa linaw nga kalayo, kauban na ni Satanas, kauban na mga kaigsunan, itambog na dito, kauban sa mga false prophets, ug uban pa nga mga tua dito nga naas Bible, makita na to, makita nimo dito kung wa ka naluwas. Amen? But, kung tinuod nimong nadawatan ang gasa, makita na to unya, igabot na to dito sa gangarian sa Ginoo, makita na to si Abraham, makita na to ang mga major lang ha, ako isgutan, kay pretty naghana-ana nila. So makita na to si Abraham unya dito, nakita na to unya dito si Moses, makita unya na to dito si Joshua and Caleb, makita unya na to dito mga kaigsunan ang mga major and minor prophets. Kinsa inyo gyud pangitaon una? Si Jonah? Kinsa inyo una pangitaon dayon? Obviously, excited kay tana. Pero sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, kinsa magyud ang imong una pangitaon? Ako si Apostle Paul, pangitaon gyud ako dayon. Paul, salamat jud kay Paul. Salamat jud kayo Paul nga ni-respond jud ka sa mensahe sa Ginoo. Amen? Nindot kayo mga kaigsunan. Now, in closing, your sins have already earned your wages. So, guessing won't change that. The only way to remove the wages of sin is to accept the gift. Act now before it's too late. Klaruha gyud. Ingna gyud na ang imong disciple, klaruha gyud. Act now before it's too late. Kano sa man ni mahimong too late? When you're dead. When you are dead, then it is too late. So, kanang imong sala, naka-earn naman ka ana og wages. So, ay nag-guess, asa imo? Eternal life, eternal death. So I guess, no, don't guess. Don't guess. Kaya kung mo guess ka, sure, na naman kayo napili ang wages. Kaya na naman kayo sala. So if you guess, ayaw na. But you need to understand that the only way, kung di ka ganahan sa wages, the only way to remove the wages is to accept the gift. That's it. Amen? So if you don't like the wages, then receive the gift. Para tangtangon sa Ginoo kanang wages of sin, which is death. So, our question for the next lesson, mga igsoon. To whom salvation is offered? Kinsa may gi-offeran sa Ginoo sa kaluwasan? So, unahag basa unya ang Romans chapter 10, 9 to 17. Mo na ito isgutan sunod. So, I hope nga magbasa ka. I hope nga imo ning sabton.
para gamay na lang ta og trabaho unon, inikita nato sunod. Okay? So did you learn something tonight? Inyo na bang nabahig-bahig asay para inyo ato, asay para sa imong disciple? No, kay basig imo po ning ihatag tanan. Hastang para imo, ikay gikasab-an, imo pag idamay nimo imong disciple. No? Nakasab-an ko aning pastor. Ako na po, basilante ka. Ayaw. Kanang katong nadawatan nimo para imo ra to. Pero kinahanglan imo nang ihatag sa imong disciple kay bata-bata pa man to, kung wa pa to naluwas, wa pa gyud to. Unya kung naluwas na to, bata-bata pa to. So imo nang ma-review mga kaigsunan kung tinuod ba gyud naluwas ang imong gidisciple. It is very important ka ma-make sure nato mga igsoon. So tonight ang atong gisgutan is eternal death or eternal life. So make sure kung unsay napilian sa imong gidisciple. Are you sure asa imo ana? Ha, nakakuha na ba mo? Nakasure na ba mo? Asa inyo ana? Asa gani inyo ana? Ha? Asa inyo ana? Ngano man? Ngano sigurado man mo kana inyo gipili? Unsa gani kuan proof? Unsay proof kung life, eternal life imo napilian? Unsay proof? Na kay strength to fight against sin. Oh, mao ba na inaan ninyo? Unsay proof nganong ikaw nakaangkon kag eternal death? Kay bisag di pagkaganahan sa sala, nabuhat yun nimo. So kamo bantay, iyahay tagbantay ani. No? Ayaw guwata nga na imo bantay nimo. Iyahay tagbantay ani, nganong di mo ko kapugong ani? Sala man ni. Kana bang mo pasakit kag tao ba? Amen? Okay? So, i-prepare ang imong kaugalingon para sa inyong practice mga kaigsunan. And I hope nga kanang imong yuning ma-internalize no, sa imong pag-share. Ayaw o kanang magtanaw ra ka pirmi sa imong notes, unya wa na ka nagtanaw sa imong gitudluan. Alright? No? Kay kaning discipleship, battle ni siya. Dapat first, nadaog na nimo sa imong kaugalingon. Giluwas ka sa Ginoo, but it doesn't mean nga wa na kay buhaton mga igsoon. Before nimo i-share sa imong disciple, kung tinuod jud kang luwas, dapat daog na daan diri sa imong kasing-kasing. You have chosen to do right before imong gi-reflect dito imong kinabuhi or kinabuhi ni Christ ngadto sa imong disciple. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, oh God, another opportunity to grow and to learn. And please help us, Lord, nga sa among pag-practice karon, tuguti, Lord, nga mahimaya ka. It's so sad that some of the believers are not really up to training. And I hope, Lord, that they could share the gospel very well, the reason why they are not here tonight. And I pray, Lord, that your children that are here tonight, please increase their strength in winning souls, increase their faith, O God, upon practicing. And I pray and commit them to you, O Lord, that you will make them fruitful. Samtang wala pa kanibalik or samtang wa pa miniuli diya sa imong gingarian. I pray, dear God, that you will be honored as we practice tonight. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Could it be that up in heaven, God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own?
Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting. As the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of